Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga energies and messages surrounding you this week. First message ninyo, travel. Ayan, Aries, pack and go. Wow. So, good luck sa'yo and have fun sa inyong pagta-travel and make sure na lagi po kayong nag-iingat, okay? And always call on your journey guides para matulungan kayo, maprotektahan kayo, magabayan kayo sa lahat ng gagawin ninyo sa pagbabiyahe ninyo at sa paghahanap ng kunyari matitirhan ninyo, matutulungan kayo ni journey guide para kayo ay makahanap ng isang safe, maganda, maayos, and accessible sa mga pupuntahan ninyo na titirahan. And also, the journey guide is going to help you as well and assist you sa paghahanap mo ng murang plane ticket, yung mga ganun ba, or kung ano man ang klaseng transportation ang sasakyan ninyo. Tutulungan kayo, gagabayan kayo ng journey guide ninyo na makahanap kayo ng isang maganda, maayos, na nasasakyan. And other things, other things na kakailanganin ninyo sa pagbabiyahe, the journey guide will be there for you to guide you, to enlighten you, to protect you as well. So, ano man ang rason ng inyong pagbabiyahe, ayan. So, mag-iingat po kayo, have fun and enjoy. We have serendipity, fated encounter, wow. Baka sa biyaheng ito, baka makikilala ninyo, ang isang tao that is fated, na makilala mo. Maaring sa pagbabiyaheng ito, dito mo makilala yung taong ito. So, it could be anyone. Po pwedeng magiging jowa ninyo kung lalo-lalo kung single pa kayo. Or po pwedeng this is fated, na maging parte ng buhay mo because maybe this person is someone na maaaring makatulong sa'yo in the future. This could be someone na maaaring makatulong sa'yo meron siyang importanteng role sa buhay mo in the future. So, po pwedeng ganun din ang ganap dyan, So, what else? We have gossip. Words spread fast. Kaya mag-iingat kayo, okay? Kasi baka kayo ay maging subject, ng chismis or merong mga taong magpagmamanufacture, ng kwento, pwedeng against you. Mag-iingat din kayo, sa mga pag-share ninyo ng mga impormasyon. Mag-iingat din kayo sa pag-share ng mga kung ano man, ng mga detalye with other people because you never know, yung mga nakwentuhan ninyo pwedeng kunin, dalhin yung mga sinabi ninyo, dagdagan, bawasan at syempre, 'di ba? Kapag may dagdag bawas na 'yan ay hindi na makakabuti para sa iyo, 'di ba? Kaya mag-iingat kayo sa mga sinishare ninyo mga impormasyon sa ibang tao because hindi mo alam, 'di ba? Baka ikaw ay maging subject na ng chismis dahil doon sa sinabi mo. So, pwede rin na meron ditong magdadala or maghahatid sa inyo ng chismis, kapag ganun din, mag-iingat din kayo sa pagbibigay ng reaction. Kasi pwedeng dalhin din or gamitin ng taong nagdala sa iyo ng chismis, yung mga salita mo para siraan ka din. Kaya mag-iingat kayo. We have mindset, find the different perspective. Ayan. So, it's about time na para siguro baguhin mo yung mindset mo. Lagi lang tayong nasa positibo. Dapat lagi lang i-maintain ninyo yung positive mindset ninyo para nang sa gayon. With that, you will attract good things. You will attract good situations. Diba? Kasi kung ang mindset ninyo medyo negatibo, do not expect good things to happen, good things to come. Kasi 'di ba, lagi natin tatandaan na like attracts like.
no? Positive will attract good things. Positive mindset will attract positive things din sa buhay mo. Pero pag negative ang pinoproject mo, syempre, negative din ang maa-attract mo. Okay? So, yun. So, thank you, Aries, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join membership, no, sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-join sa maging member ng channel. Thank you po. And sa mga cross-watchers po, welcome din po kayo rito. So, we have two of air. Ayan. So, this is indecision, no? This is indecision. Meron kayong decision making na kinakaharap and maybe hindi ninyo mapagdesisyonan yan sa ngayon. Maybe because po pwedeng iniiwasan ninyo, no, na magdesisyon sa ngayon. Maaring ayaw nyo pang isipin yan, ayaw nyo pang tignan ang inyong sitwasyon, or maybe naku-confuse kayo, po pwedeng naguguluhan kayo, maaring maraming impormasyon ang hawak ninyo, maraming detalye, kaya mas lalo kayong nalilito. So, ngayon parang iniiwasan nyo muna ito. Ayaw nyo muna to hanggang sa maging handa na kayo. No? And when the time comes na handa na kayong pag-isipan ito, handa na kayong magdesisyon, then make sure, no, na makikinig kayo sa inyong intuition para magabayan kayo ng tama, para makapag-isip kayo ng mas mabuti. Okay? So, we also have two of water. Ayan. So, dalawa ng two, no? So, two of air and two of water. So, this is synchronicity para sa'yo, Aries. Okay? So, this is additional guidance. Merong additional guidance na gustong iparating sa iyo ang Divine Universe through the synchronicity. So, I suggest po, i-research ninyo, i-google ninyo anong ibig sabihin ng Master number 22 for more guidance. At kasi marami pa kayong mababasa dyan that may resonate with you or po pwedeng maging gabay ninyo. Okay? So, partnership ito, si Two of Water. There is new partnership na papasukin kayo. Now, you are going to commit yourself to someone. Lalo-lalo na kung single pa kayo. No? Baka ngayon magkakaroon na kayo ng jowa, magkakaroon kayo ng romantic connection with someone at po pwedeng mauwi sa isang relationship, no, or isang partnership. Po pwede rin na siguro kung kunyari nasa current relationship na kayo, existing relationship, baka nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap, mayroong tampuhan or whatsoever, nag-away, this is also the time na lalambot ng mga puso ninyo, mas maiintindihan nyo na yung sitwasyon ninyo, kung ano nangyari, kung ano man ang hindi ninyo na pagkaintindihan. So, there is a chance of reconciliation. So, pwedeng magkakaayos na kayo, magkakabate, mapapatch up nyo na kung ano man ang inyong hindi na pagkaintindihan, no? So, we also have the Six of Air. Ayan. So, mayroong ditong sigh of relief, kumbaga, na mararamdaman kayo. Po pwedeng you are going to be feeling hopeful, no? Parang bagong buhay ito para sa'yo. This is a new life, no? Na maaaring marating ninyo, kumbaga, mapuntahan. Kasi, si Six of Air kasi, this is an energy of moving on. No, moving on. Maaring meron kayong toxic situation na pinanggagalingan dito. Pwedeng relationship, no? Pwedeng relationship, pwedeng work situation, no? So, maaring itong sitwasyon na to ang nagpapagulo sa isip mo. You know? Maaring ito yung nagpapagulo sa isip mo. Ito yung hindi ninyo mapagdesisyonan with the Two of Air energy. So, pwedeng ito yung hindi ninyo mapagdesisyonan. Pero, once na siguro nakapag-desisyon na kayo, nakapag-isip na kayo ng mabuti, mapapag-desisyon na ninyo na it's about time na for you to move on from this situation. So, siguro ito rin yung magiging resulta ng pag-iisip ninyo, pagde-desisyon, na you're just going to move on from whatever toxic situation that is na nararamdaman ninyo. And you're going to choose yourself. No? Kaya kayo magde-decision siguro na umalis na, iwanan na ang toxic situation na to. Kasi unhealthy situation na to. Kasi pinipili mo na yung sarili mo. Hindi ka na yung laging nagsasakripisyo para sa iba. Kasi despite all the sacrifices siguro na ginawa ninyo,
wala din naman naging magandang bunga, 'di ba? Hindi rin naman kayo na-appreciate ng mga tao sa paligid ninyo, 'di ba? Yung parang wala, 'di ba? Taken for granted, no? Siguro yung ginawa ninyo. Kaya ngayon, maaring nagpatuloy ng ganyan hanggang sa masama na loob ninyo, yung gano'n, maaring hindi rin naman naging maganda ang sitwasyon mo doon sa lugar na 'yan, sa tao na 'yan, sa trabaho na 'yan, 'di ba? Kung depende sa inyong pinanggagalingan. Kaya maybe turning point na to sa buhay mo na magde-decide ka na I'm going to choose myself na sa ngayon. 'Di ba? I'm going to choose myself. I want to be happy. I deserve better. Kaya siguro iiwanan nyo na, magmo-move on na kayo. And you are heading towards something beautiful, no? You're going towards a place na alam mong doon ka na magiging matahimik, magkakaroon na kayo ng tranquility, ng peace, 'di ba? You're going to choose yourself. So which is good. And this may involve travel. Meron tayong travel energy. So maaari ng iba sa inyo magre-relocate. Maaari ng iba sa inyo iwanan nyo na physically kung saan man ang lugar na to, anong klaseng lugar man to, sitwasyon mo, you're going to remove yourself physically from that, no? So good luck sa'yo. We have Queen of Earth. Ayan, gracious, practical, capable. Napakaganda. Diba? Napaka-forma niya. Nagpapakita na, tignan mo yung salamin niya, diba? Gold pa. So, nagpapakita to ng kayamanan. No? Nagpapakita ito ng asenso. No? So, maaaring kung saan ka papunta doon ka aasenso, Aries. Maaaring asensado ka na din sa ngayon, pero mas doon ka mag-aasenso. Mas kung saan ka papunta, mas doon ka makakaramdam, no, ng kaluwagan sa pera, prosperity, abundance, yung ganon, ano? And ang iba sa inyo sa ngayon, no, you are definitely going to be from here on, mas magiging practical na kayo, 'di ba? You are able to provide for yourself and the family, pero mapapaanda rin ninyo yung pagiging practical din, no? So which is really beautiful. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.